So, good evening, bibidyo natin. This is just a presentation video para dito sa ating bagong labas na 4 variants. 1, 2, 3, 4. By the way, sorry, medyo madumi yung saan ko kinabit yung machine. Sinulat-sulatan kasi ng baby ko yung box. So, ang pag-install sa kanya, by the way, wala akong box na binibenta para sa 4 variants. Kasi bago lang ko lang din ito na-release itong kit. So, set lang. By the way, may takip ito siya. Hindi ko lang nasama sa pagdala ko dito sa bahay para videohan. So, pag-install sa kanila, ganito lang. Install mo lang siya ganyan. Gagawa ka ng box, tapos i-install mo lang yan ng ganyan. Then, syempre, mahulog yung mga UC pababa. Ganun lang kasimple. Syempre, i-install mo, ilalabas mo yung coin slot, yung LCD, and yung itong bendo na, itong buttons ito, 5. 1, 2, 3, 4, at saka isa yung naka-blacken. So, by the way, hindi pa final, sulatan. Color black yan. So, 1, 2, 3, 4, kasi meron kang 4 na variants na. And then, may isa pang button dito na may letter S, pang settings. So, ipapakita natin paano siya gamitin. So, ang pang settings kasi na yan is pang change ng price. Syempre, yung price ng mga UC na nilalagay mo dyan, paiba-iba yung price niyan. Ito naman yung kanyang coin changer. May kasama pa yan siyang container dito. Yun. Yung ilaw dito, LCD. Then, yung mismong board. So, sa mga merong 3 variants na suki namin. So, hindi po ito pwedeng i-upgrade sa 4 variants yung set nyo na 3 variants. Kasi iba po yung program at saka wiring. So, bago po kasi yung program na ito. So, paano mag-set ng price? Set muna tayo ng price. I-press mo yan. Itong red na to. Tapos, i-press mo yung S. Long press. Bibitawan mo pag may narinig ka ng 3 beep. So, nakaset yung price ko, variant 1, 4 pesos. So, pwede mong palitan yan. So, by the way, wala tayong centavos dito, guys. Piso-piso lang kasi walang pang-sukli. Pang-sukli natin, piso lang lahat eh. So, sa pag-change ng price, gagamit ka ng button na 3, 1, 2, 3 lang. So, number 1. Ito yung number 3. Ito yung number 4, no? Hindi ko pa nasulatan ng mga is. Number 2. So, ang number 1, pang-increase ng price. Yan. Number 2, pang-baba. Yan. So, let's say, gawin kong 3 piso. Yan. So, number 3 yung enter. Kumbaga, accept. Yan, accept siya. So, set naman tayo ng variant, ng price for variant 2. So, ganun. Number 2, pang baba. Sakaling gusto mo rin gawing 3 piso. Okay, nasobrahan yung price ko. Yan, number 1 yung pang-increase. So, let's say gawin ko siyang 3 piso din. Or let's say gawin ko siyang 5 ha. Yan. Then, press natin yung enter. Then, set natin yung variant 3, which is 5. So, let's say gawin ko siyang tag 4 pesos. So, i-press ko lang yung number 2. Bababa siya. Then, press ng button. So, naset ko kasi yung kanina nung nag-testing ako. So, number 4, variant, number 6. So, let's say hindi ko na siya papalitan. Press ko lang yung enter. So, actually, sa setup ko, mayroon pang 5 and 6. Pero, di ba, 4 lang kasi yung wiring. So, 5 and 6, i-enter ko na lang. 0 yung price kasi wala namang, yun naman siya available eh. Yan. So, after may set yung price, kailangan mo ulit i-press yung reset. So, remember that. After may set yung price, i-reset mo siya ulit para ma-save yung price. So, once na-save kasi yan, kapag na-save mo na yan siya, kahit ma-turn off na yung bendo mo, mamatay or ma-blackoutan, tapos ma-on mo ulit, hindi na magbabago yung price na yun unless, i-setting mo na naman siya ulit. Next is, ipapakita natin kung ano yung ating mga parts ng dispenser. So, sa dispenser, syempre, meron tayong motor sa ilalim para maghulog ng UC. And syempre, meron tayong lalagyan, medyo malaki-laki para marami kang malagay. So, wag mo lang talagang punuin, guys, kasi meron mga pinupuno nila, hindi na gumagalaw yung UC sa baba. Sobrang bigat siguro. Or kasi yung UC, hindi yan siya solid eh. Hindi siya pareho sa mga, mga ballpen or pencil. Ano siya? Napipress mo siya, kumbaga, malambot siya. So, pag inipit mo yan, didikit siya sa isa-isa. So, dapat hindi masyadong punuin. Kaya medyo malaki na, mataas naman siya eh. So, 600, 400 siguro. Kasi kapal din yan eh. 400 to 600 pieces siguro pwedeng umakuha siya. So, malaki-laki na yun. So, may sensor siya, dalawa. Meron sa taas. Tapos, meron sa ilalim. So, ang purpose niyan, yung sa taas is para ma-check kung may stocks. Kita nyo, may stocks, diba? So, umiilaw yung sensor na yan. Ito, hindi umiilaw. At saka number 3, hindi umiilaw kasi walang laman. So, ganun lang. Yung nasa baba naman is pang counter. Bibilangin niya kung ilan yung talagang nahulog. So, ano yun siya? IR proximity sensor. So, pag may nahulog, madidetect niya yun na, uy, may nahulog na UC. Bibilangin niya ng machine na as dispense. No?
So, kung sakaling sakto na nakabili ka tapos okay, let's say ito, 3 lang yung pieces tapos bumili ka ng 5, 'di ba? 5 pieces yung gusto mong bilhin. Kasi mayroon dito mamaya sa setting, pwede kang maglagay kung ilang pieces yung gusto mong bilhin. Let's say bumili ka ng 5 pieces tapos 3 na lang. So malalaman ng machine na 3 lang yung nahulog. So isusukli niya ulit yung sobrang bayad mo. Parang ganun. Kaya may changer din tayo. So subukan natin. Let's say press ko yung 3. Okay, select variant by pressing button. Masasabi niya sa'yo na this variant is out of stock. So which is wala naman talagang stock. So press natin number 1. So hindi ko na masyadong habakan yung video. Lagyan natin siyang, let's say bibili ako ng 4 pieces. Yan. So 3 lang, 'di ba? 3 lang. So dapat daw 12 pesos. So to enter, pipress mo itong block. Actually hindi block yung lagay ko, pero kulayan ko to ng block mamaya. So pag na-press mo yun, makita mo umilaw na yung coin slot natin, tapos itong LED frame ng coin slot magbi-blink-blink na din. By the way, hindi to siya brown ha, sa mga bumibili sa amin kasi nagtatanong bakit brown daw yung LED frame. Hindi yan siya brown, sticker niya lang yan. Pag ganyan na siya, ibig sabihin ready na siyang hulugan. Insert money to pay. Pwede mong i-cancel, tap button to cancel. Kahit anong button yung i-press mo ito. Let's say 1. Press ko yung 1. Ay, sorry. Ibang button pala. Kasi 1 pala yung binili ko. Press ko yung 3. Maka-cancel siya. Ma-off ulit. Ito, nag-ikot-ikot ulit. Okay. So much with that. Para malaman din natin na pwede mong i-cancel kung nagbago yung isip mo. Pili ako 4. Enter ko. Yan. Yan na siya ulit. Okay. So, pwede kang bumili ng more than 1. Sulugan natin. Let's say 5. So, since gusto mong bumili ng 4, kulang pa yung 5. So, taga natin ng isa pang 5. So, magiging 10 na yan siya. Then, isa pang 5. Magiging 15 siya, di ba? So, sobra yun. So, therefore, gagana yung changer natin. So, makita mo dyan, yun ang balance mo 15. Ang output dapat 4 pieces. So, ihulog niya. So, ganun lang kasimple. Ihulog niya lang sa baba. So, yun. Ang balance mo from 15, 12 na lang kasi nahulog na yung isa. Dalawa na yung nahulog. So, 9 na lang. Pag 3 pesos man ito, di ba? So, 3 na daw yung nahulog. 6 na lang. Kaso, wala nang laman, di ba? Wala nang laman. Malalaman niya ng machine natin na walang nahuhulog kasi may sensor sa ilalim eh. So, this time, susubukan niya pa. Susubukan niya pang manghulog. Susubukan niya pang ano yung nakaprogram sa machine natin eh. So, baka naipit lang or diba? Pero after 20 seconds, I think that's 20 seconds na walang reaction, sasabihin niya sa'yo, out of stock, kulang ng 1 pieces. Tapos kung ilan yung sukli mo, 6 pieces, 6 pesos pa daw. Therefore, susuklian ka niya ng 6 pesos din. Kasi diba 15 yung inulog ko, tag 3 pesos, 9 yan. So, 6 pesos yung sukli ko. So, ganun kasimple yung ating operation. So, this time, wala nang laman wala nang nadidetect yung sensor or sa deep variant 1. Pag i-press mo yan, sasabihin niya sa'yo, out of stock. Okay? So, ganun din yan sa iba pang mga, let's say, subukan natin dito sa 3. Okay? So, di pa rin niya na-detect yung 3, di ba? Kasi, ang minimum kasi niyan is pag maabutan na ng sensor. So, anyways, ganun pa rin naman yung function niya. Madidetect niya kung may laman or wala. So, may minimum lang siya minsan. Kasi, yung sensor kasi, titingnan niya yung nasa harap niya lang. So, anyways, ganun pa rin naman. Madidetect niya pa rin kung wala or meron. So, i-press ko ngayon yung 3. Yan, magkano ba yung lagay ko sa 3? That's 4 pesos each. So, let's say, bibili ako ng 5. So, that's 20 pesos. Press ko yung black button. Magbi-blink na siya. So, hulog ako ngayon ng 20 pesos. So, kung sumobra yung hulog mo, wala na ang problema. Yung panukli naman siya. So, susubukan ko lang yung 4 na dispenser. Lang yan, na-press ko. Na-cancel ko. Pero kahit ma-cancel mo, makita mo yung credit nandun pa rin. So, bibili na lang ako ulit. Nahulog kasi yung button, na-press ko. Nang pa ako. Bibili ako ulit ng 5 pieces. So, don't worry kung ma-cancel mo, andyan pa rin yung credit, oh. Hindi mo mawala yan. Kulang pa ng 5 pesos, eh. Yan.
Ayan. So, kailangan lang medyo nahulog lang sa baba. So, ayan. From 20 to 60 na lang kasi may isa nang nahulog. Ayan. Dalawa na yung nahulog. So, 12 na lang. So, malalaman mo, no? Real time. So, ibabalik ko lang itong 6 pesos na sukli kanina. Kasi baka wala na siyang laman eh. Balik ko siya dito. So, that is 3 na nahulog. Pang-apat na yan. Yan. May isa pang laman. So, sakto. So, wala siyang sukli, no? Kasi 20 tapos 5 lang din yung hinulog niya. Na use. Sana yung isa. Doon sa ilalim. So, 1, 2, 3, 4. At sa ilalim yung isa. Ito. Yan. So, yan. Subukan naman natin yung variant 2. Kasi, lagay natin dito. Dapat i-straight mo yung paglagay ng yosi kasi medyo mahirap kapag marami na tapos. Kahit stick lang, kuha ka lang ng stick na medyo mahaba. Yan. So, nilagyan ko siya ng 4 pieces. So, syempre, kung maglalagay ka, madami yan. Variant 2 naman. Para kasi ito sa customer, ang bibilhin ni customer is 10 sets. Kaya, ibibideo ko muna sa kanya itong set na ito. Let's say, bibili ako ng 5. Kailangan ko na maglagay ng 25 pesos. So, hulog-hulog. So, siyempre, pwede ka rin bumili ng isa lang. Hindi naman kailangan marami kang bibilihin. Ito, pinapakita ko lang na pwede kang bumili ng more than 1 piece. Siyempre, kasi minsan pag bibili ka, diba? Marami kayo. Ayan. Number 2 yun, diba? So, yan. Nabas-bawasan niya na. Tapos last, ipapakita naman natin yung variant number 4. Yan. So, kukulangin yan kasi 4 lang yung nilagay kong stock eh. 5 yung binili ko. Yan. 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 So, may 5 pesos pa. 4 lang kasi yung dispense. Wala na kasing laman. Wala lang nahulog. 4 lang kasi yung nilagay ko. Yan, 1, 2, 3, 4. So, syempre, anong gagawin niya sa 5 pesos? Tulad nung kanina, sinusubukan niya pa rin mag-dispense. Kasi baka naipit lang. Minsan kasi, yung yosi, naipit lang. Okay. Kaya yan, pansin mo yung program natin, pinapagalaw natin ng maraming beses yung motor. Para kung sakaling naipit lang, ay magalaw siya. So, 5 pesos daw yung sukli. So, hulugan tayo ng coins na 5 pesos, 5 pieces. So, yun. Lastly, variant 4. Lagay ko lang dito. So, let's see. Maglagay tayo ng stock sa variant 4. So, ipakita natin. Pwede rin bumili ng isa lang. Kasi baka inisip natin, kailangan marami. So, i-press natin yung number 4. Ito ba yun? Okay. So, let's say, isa lang gusto kong bilhin. 6 pesos kasi ang isa. Press ko na siya. So, hulog ako ng 6. Kung wala akong 6, pwede na ako maghulog ng 10. Kasi may changer naman eh. So, pinakita ko na rin dito, pag naubusan ng changer, syempre, let's say, naubusan ng laman, anong mangyayari? So, hindi mawawala. Andun pa rin yung credit. Hindi siya ma-erase yung credit. At least, para malaman natin kung anong mangyayari kapag kulang yung or naubusan ng ito, coins. So, andun pa rin yung credit. Pwede mo siyang gamitin ulit pambili ng UC or sabihan mo yung may-ari na kulang yung pangmanukli para at least malagyan niya. So, 10 yung nilagay ko, diba? Yan, hulog na. Yan, isa lang. So, may 4 pesos pa. So, yan. So, I guess that's all. Napakita ko na ba lahat? Yan, ganun lang kasimple install. Sabi ko na rin yan. So, yung wiring niya, kahit na medyo isipin mo masyadong maraming wire. Kasi kung mag-install ka nito, medyo malaki yung box. So, pinapahaba namin yung wirings. Nakita niyo. Pero
simply tape naman siya. So, install mo yan, makita mo ito yung wiring niya. Pero nakadikit na yan siya, guys. Ha? Hindi mo na siya kailangan i-unassemble. Pero kapag mag-ship kami, by the way, ng kit, yung coin slot nakatanggal dito. So, ikakabit mo na lang siya. Ito yung wire ng coin slot. Red, white, black, brown. Kasi, black tapos gray. Kasi maraming gatanong pagdating kayo sa kanila, bakit daw hindi nakadakit. So, syempre, ayaw natin mabali itong coin slot. So, niyatanggal natin yun, tapos nilalagay natin ito sa box niya. So, at least malaman nyo paano siya install. And then naman sa coin hopper naman, syempre, isi-separate natin to. Medyo mabigat siya, baka maipit yung board. Pag nagpa-package tayo, nakaseparate yung board, nakaseparate yung dispenser. Pero nakadikit pa rin yung wire ng dispenser. Hindi natin tatanggalin yan. Ang tinatanggal ko lang is yung so itong hopper at saka coin slot. So bakit ko tinatanggal? Kasi medyo malaki-laki sila. So ito nilalagay ko sa box niya, yun nilalagay ko sa box niya. So pag dumating sa inyo yung coin hopper at saka coin slot, yung coin slot yun no, ikakabit niyo lang siya diyan, nakakataas yung red. Ito naman, coin hopper, isasaksak niyo dito sa female adapter yung kanyang plug kasi may plug in siya na AC. Tapos yung kanyang wire, ito, syempre pag ship namin to nakatiwangwang tong wire. Off ko muna siya. Ito yung power supply niya. Yan. So, pag nakatiwangwang siya, naka-shipping siya. Pagdating sa inyo, ganyan yan. Naka-separate kasi, tapos ito nakatanggal din ito. Yan. Kasi ipapackage natin to siya separately kasi mabigat siya. So, paano may kabit? Simple lang ito, ilalagay mo dito. Yan, siya lang naman ang dyan. Tapos, itong kanyang wire na pang sensor niya, nakatiwangwang. Pag ikakabit mo siya, tatlo rin man yung pins niyan. Diba? Red yung pinakadulo dito. Ito yung edge niya, saan lumalabas yung piso. So, red yung dito, tapos black, tapos yellow. Saksak mo lang siyang ganun. Then, turn on. Pwede mo na siyang gamitin.